totoo ang impyerno. Tatlo ang salin ng impyerno sa wikang Grego. Nandiyan po ang Hades. Ito po ang temporary detention, no? O dito temporaryng idinidetini o inilalagay ang mga unsaved souls sa panahon natin ngayon, church age. Then we have the Tartarus. Yung Tartarus po nandiyan ang mga fallen angels, no? Karamihan sa mga fallen angels. Dahil yung ibang fallen angels naman ay nagkalat din sa mundo. At ang pangatlo, ito po yung tinatawag na hindi pa nabubuksan na uri ng impyerno. Ito po ay ang Gehenna. Ito po ang Gehenna Hell na magiging final destination ng demonyo, Satanas, at syempre, Antikristo, false prophet, at lahat ng unbelievers. Yes, yung mga nasa Hades ngayon, o Hades, eventually, pagkatapos ng paghuhukom, sila po ay ibubulid na po roon. Pero take note, sila po ay mabubuhay. Tandaan niyo po, meron din silang resurrection. Bubuhayin sila sa araw ng paghuhukom o judgment day. Ito po yung white throne judgment, no? Bubuhayin po sila at bibigyan sila ng laman. Parang ganito, tangible na ganito. Tapos ibubulid sila doon sa Gehenna at forever sila doon. Hindi na mamamatay ang mga uod at ibig sabihin, hindi na po sila mamamatay. Doon na po sila forever and ever. Parang malupit kanong ilan, pero hindi. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat merong binigay na sagot ang Diyos. No? Ayan ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Nung ako po'y bata, meron pong libro na kung tawagin ay The Answer. Tama po, Jesus is the answer. Ewan ko nasaan yung libro kong ganon. Ewan ko may libro kami talaga noon dati. Ewan ko nasaan na. Kalat-kalat lang kasi dati dito eh. Baka may naglinis o kung saan nailagay. Ano. So, ibig ko sabihin, if you don't know that Jesus Christ is the answer habang nabubuhay ka ngayon dito sa church age, pag kinamatayan mo yan, sa Hades ka muna, dire-diretso ka ng Hades, at eventually mapupunta ka sa Gehenna. Alam niyo po bang, kung totoo napakabigat po sa akin na i-preach ito dahil ibinibigay ko po sa tao yung kanilang final destination. Napakahirap pong rurukin, napakahirap pong abutin o i-fathom, no? Yung katotohanan na doon na lang sila forever and ever, no? Sa init ng apoy na yun na sobra. I think daig pa yung pugon na pinainit ni Nebuchadnezzar kaysa doon sa kila Shadrach, Meshach, Abednego. So, I mean, oh my God, it's so very terrible. Just to put your thought on it, it's very terrible, believe me. Okay? So, what more pag napunta ka doon? So, it's not a coincidence na nabuksan mo o na-click mo ang video na ito dito sa channel na ito. Mag-subscribe ka na rin, no? Para ma-update ka. Dahil maniwala ka sa hindi, it's a matter of life and death. This channel is a matter of life and death. This is something that Jesus wants you to hear or to watch on a daily basis. Ito po talaga ay katotohanan sapagkat meron po kaming kapitbahay na parang sinasabi niya, tumatanda na raw siya. Sa ngayon po, 50 anyos na po siya, si ate. 50 years old, tumatanda na ako, ganun. Tapos, gusto ko, habang tumatanda ako, mapuntahan ko yung mga gusto kong puntahan habang malakas ako. Naisip ko, mas natatakot siya na hindi niya mapuntahan yung mga lugar-lugar dito sa mundo kaysa sa kamatayan. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Kumbaga, hindi ko alam kung naniniwala ba siya sa afterlife. Siguro kasi nagsisimba naman sila sa matandang relihiyon eh. Oo. Pero hindi niya binibigyan ng thought o ng proper concentration, no? Yung katotohanan ng meron talagang buhay pagkamatay at saan mo i-spend ang iyong eternity. Mas natatakot siya na hindi niya mapuntahan yung mga places sa mundo kesa takot sa kamatayan. Alam mo, pag unbeliever, kung tutuusin, yung mga unbeliever, dapat takot mamatay ang mga yan, kung tutuusin. Pero nakikita ko sila pa ang malakas ang loob. Parang di ba? Okay? Pero alam mo, sinagot ko po sila. Sinagot ko yung babae, si ate, sabi ko, nagkakaedad na po pala kayo. Dapat pagtuunan nyo ang Diyos. Sabi ko, dapat kilalanin nyo paano maligtas, ganon. Alam nyo, matagal ko na pong ini-evangelize yan, parang wala po sa kanya. Kaya pag narinig niya, iniiba niya ang topic. So sabi ko, Lord, bahala na po kayo. In fact,
nag-initiate kami sa kanya ng Bible study. Ang dami po nilang excuses. Talagang sabi ko, ilang years ago na po yan, hanggang ngayon ganun pa rin. So, yes. At nakakatakot lang po talaga sa kalagayan niya. Pero sa ating mga believers, excited po tayo to meet Jesus dito po sa araw ng rapture. Di ba? So, totoo po ang impyerno na mapupunta po talaga doon ang mga wala kay Kristo. Si Kristo lang ang tanging tagapagligtas ng daigdig. Kahit gaano kakayaman sa mundo, na-achieve mo lahat sa mundo, marami kang mga tinatangkilik, marami kang followers, marami kang, nakantan mo lahat, de-aircon ng yung kwarto, maski de-aircon pa ang banyo, may ano naman pakialam po dyan. Kung wala ka naman kay Kristo, maiimpyerno ka rin, magigihina ka forever. Di ba? Hindi ba? Hindi yan eh. Hindi masama ang mga yan. Kung totoo, masarap mo magandang buhay. Blessing ng Lord yan. Pero, kung yan na lang yan ang inaano mo at nakalimutan mo, na-miss mo yung mark. Sino ba yung mark na yun? Si Jesus. Pag na-miss mo yung pinaka-importante na dapat mong malaman dito sa mundong ito habang nandito ka, nag-i-stay ka dito, at na-miss mo yun at hindi mo ito napag-alaman at napagtanto habang nabubuhay ka. Hindi mo alam kung kailan ang buhay mo. Pag natsugi ka o namatay ka, natepok ka, diretso ka sa Hades. Eventually, hindi na. This is not something na pananakot. Hindi po kami nananakot. Alam niyo po ba, minsan may nagsabi na po, puro mang ganyan, pananakot. May nagsabi pa sa amin, aalis ako pag ganang usapan niyo. Ganyan ba naman kami? Nandun kami sa kasama namin sa work. May napag-usapan lang kami tungkol sa spiritual matters. Nung isang ka-workmate namin, office mate namin. Paano siya? Parang sabi, pag ganyan ang usapan, aalis ako. Sabi ko, kahabag-habag nakaluluwa ito ako. Walang interest. Walang interest. Pero yun, nag-i-excel yun sa kanyang trabaho. Actually, nagiging employee of the month yun. Ibig sabihin, mano siya. Pero walang interest sa bagay na espiritual. Nakapakaw lang dito sa mundong ibabaw. Ganito na po dapat ngayon ang mga preaching habang papalapit na po ang rapture. Ako, nakikita ko po, malapit na, sabi ng iba, malapit na ang Third World War. May nagsabi pa nga, World War III na. Mali naman siya noon. Kasi hindi pwede magkaroon ng World War III, wala pa yung Antichrist. OA naman yun. OA na OA yun. Hindi totoo yun, no? Ano lang, meron palang mga papyaw. Alam niyo po ba kung bago magkaroon ng World War III, ira-rapture na po tayo. Paano pag naiwan ka? Ayun, masaklap. Naranasin mo yung lupit ng Antichrist sapagkat lalabas yung taong yan, yung Antikristo na yan, at siya ang mamumuno sa daigdig sa loob, yan, tamang Tagalog. No? Minsan naano ko sa Tagalog sa loob ng 7 taon. Okay? It's something that we really need to consider. Ano ba naman yung bigyan mo lang naman ng pansin yung mga sinasabi. Hindi yung pag may narinig ka nangangaral, inaalis mo agad doon sa channel. Pag nakadaan kayo dito sa Daily Good Vibes, may gusto si Jesus na inyong malaman. Kaya ipagkalat ninyo sa mga ka-office mate nyo, mga kaklase nyo, kung kayo estudyante, sa mga kaibigan nyo, o kung kayo ay plain housewife, i-chismis nyo doon sa mga chismosang kapitbahay nyo na may Daily Good Vibes channel na nangangaral ng biyaya ng Panginoong Jesus. Gusto ni Jesus, mag-ano kayo dito, subscribe kayo dito, at nang sa ganon, malaman nyo na last days na. Hindi lang po dito, marami rin po mga Grace channels dito sa YouTube, bahala na po kayo doon. Pero I suggest, mag-ano kayo kung gusto nyo ng Grace channels, si Rene Roland at saka si Basa Raichken. Yan dalawang yan talagang, Dr. David Jeremiah, when it comes to eschatology, you subscribe also. Yan talagang marirecommend ko po sa inyo. So ayan, totoo po ang hell. Okay? Ang impyerno po ay totoo sapagkat sinabi ni Jesus, hindi na mamatay ang mga uod doon. Hindi na mamatay ang apoy doon. Amen? At pag ang Panginoong Jesus na po nagsabi, lahat ng sinasalita niya ay totoo at magkakatotoo. God bless.